This reading is not for everyone, so takes what resonates and leave the rest. So, this is about cheating. Okay, let's start. This is a timeless reading, so kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this reading might be for you. Okay. Clarity. So, what moments are making you worry to feel suspicious? Yung parang umiiwas na siya. Yung parang feeling mo lumalayo na siya sa'yo. Na parang may mga pagbabago na parang feeling mo wala na siyang gana. So, parang yung emotions, yung parang hindi na siya ganun ka excited, same as before. So, parang dito ka nagkakaroon na ng suspicious na baka nagloloko siya, baka may someone na siya kasi nag-iba na siya, hindi na siya katulad dati. So, parang hindi na siya excited sa mga anuman sa relationship ninyo. So, parang nararamdaman mo na parang ginagawa ka na lang niyang tanga and halos hindi ka na nakakatulog sa gabi dahil na din sa kakaisip mo na may iba siya. Kumaga, yung feeling, yung intuition mo, parang kinakatok ka na that there is something wrong na talaga. And parang as a point din na yung relationship ninyo is hindi na talaga siya nagiging masaya. So, doon that is the moment that making you na talaga worry and suspicious about na baka may iba na siya. So, how serious should you be worried about this time? So, honestly, on your part, hindi ka naman ganun ka worried, though may nararamdaman ka na something is wrong, something change, iba na talaga, pero part of you kasi nagiging practical ka lang sa mga nangyayari, sa mga hindi kayong tao na nagiging exaggerate na nag-umiiyak, nagtatanong, inaaway, or mga ganung mga bagay. Ikaw is kalmado ka lang. Ikaw yung tao na parang practical lang. Kung sakali man, then sabihin niya lang sa akin, kaya ko siyang iwan. Wala akong magawa doon. Mga ganung mga bagay. More on, mas pinafocus mo yung time mo instead of sa worries and ano man yan is might be sa trabaho mo, sa pagiging busy mo, ganyan. Because I can see here na, though, yeah, nasasaktan ka, din naman siguro hindi. You are also trapped. May questionable pa kasi, wala pang clarity talaga dito. So, you are a bit confused as well. Na question mo pa yung sarili mo, tama ba tong nararamdaman ko? Meron ba talaga? Or ano man? So, yeah, may feeling naman, but meron pa kasi kayo ata ditong communication eh. So, parang sa'yo, o baka asawa mo to, some of you, okay? Nandyan pa din naman siya. So, parang sometimes, you're still together, you have still either relationship or married kayo, nagsasama pa kayong dalawa. More on kasi sa part mo, mas focus ka sa matupad yung mga plano ninyo sa future, mga lalo na kung may mga anak kayo, more on yun talaga. So, though may suspicious, may pain na nagbago na siya, hindi na siya katulad nung dati, though, pero ina-out of focus mo siya doon. Mas inuuna mo talaga yung responsibility. So, is there a foundation for betrayals or the path ahead to clear for the both of you? So, I think meron naman. There is a possibility of reconciliation naman din dito sa inyo. There is pwedeng nakikita ko naman dito na kung may mga question ka sa kanya, tinatry niya naman yung best niya na to explain not all of it, but then para lang maging kampante ka sa answer niya in a way.
At nagkakaayos naman din kasi kayo agad eh. See? May mga pag nagtatalo kayong dalawa, hindi kayo nag-uusap, pero gumagawa kasi siya ng way para maayos kayo. So, parang ganun. Parang may pagod lang siguro din sa'yo dito. But you love this person so much. Kaya, may mga disappointments, mga fights, arguments, but then, an unhappy situation. Pero, pag mag-sorry siya sa'yo, parang napapatawad mo lang siya. So, nakikinig ka sa explanation niya, ganyan. Pero hindi naman nawawala sa yun yung pag-iisip na baka meron siyang iba. Pero ikaw kasi yung tao na sobrang mahal mo tong taong to or asawa mo ba to, and mas pinipili mong um, bigyan ng importansya yung family could be o relationship ninyo kaysa na lalo pa talagang guluhin yung sitwasyon na wala ka pa namang ebidensya. So, yun na nga yun. Yung next question dito is, maniniwala ka ba sa intuition mo or sa guts feeling na meron ka na may iba siya? You are married could be with, I think kasal kayo ng taong ito. Some of you might be pwede din naman live-in partner, ganyan, or matagal na sa relasyon, pwede din. Depende kung saan kayo naka-resonate. Pero, pwede talaga ito maka-resonate sa mga married people, married couple. So, should you trust? I think, hindi naman sa'yo don't trust your guts feelings, your intuition. But then, yun na nga as I said, naniniwala ka pa din talaga sa pagmamaalan ninyong dalawa. So, naniniwala ka na pagsubok lang to at maayos din ang lahat. Naniniwala ka sa offer niya sa'yo ng new beginning kaysa sa mga nararamdaman mo, sa mga ano man yan. So, parang as a point sa'yo din dito na mas nagkakaroon sa'yo dito ng, mas gusto mo yung may clarity, may ebidensya ka, or sinabi niya mismo, kaysa sa hinala-hinala lang. So, it's not that you don't trust, but it's more on being practical. Pero hindi mo din talaga maiwasan na nag-isip, hindi makatulog sa gabi, bakit nagbago, ano nangyari. So, ano bang pwedeng gawin or what is your next move para ma-overcome yung trust issue na to? So, I think it's more on rebuilding yourself and more on you should know your power. Parang you should know your worth. Yan. Alam mo na deserving ka. Alam mo na wala kang ginawang kasalanan. Alam mo na mahal mo yung sarili mo more than anything else, and alam mo na karapat dapat kang mahalin. Hindi, wala kang kumaga insecurities sa sarili mo. So, alam mong wala ka namang ginawa para lokohin ka kung sakali man. So, just believe in yourself. You should know who you are. You should know your power. So, and most possible outcome based on the current situation. May times talaga yan na hindi kayo mag-uusap ng person mo. Dahil na din siguro sa minsan iba na yung nararamdaman mo eh. May something else. May something parang tinatapik ka na ng intuition mo. Kaya may times talaga na hindi kayo mag-uusap nito. But let's clarify, okay? So, darating talaga yung time na magiging cold yung connection ninyong dalawa. Pero, ang maganda kasi dito, feeling ko hindi ka naman niloloko ng asawa mo eh. Or ng kinakasama mo or ng someone mo. Kasi nakikita ko pa din dito, mamimiss mo siya. And ganun din naman siya sa'yo. Parang connected pa rin talaga yung
yung pagmamahalan ninyo. Connected kayo sa isa't isa. So, may possible pa rin talaga na ma-save nyo pa din yung marriage ninyo, yung relationship ninyo, kasi siya mismo gagawa siya ng paraan para maayos to. So, might be through that, you will going to explain bakit nangyari to, kasi ito yung naramdaman ko sa'yo. Ito, baka ma-explain niya din sa'yo bakit siya, bakit nakaramdam ka ng ganun sa kanya, anong nangyari sa kanya. So, let's see. Kasi feeling ko wala naman talagang cheating dito na nangyayari. Okay. Dumating talaga kayo sa point na parang dahan-dahan na kayong nawawasak ng person na to. Ang dahilan talaga dito is selos. So, nagselos ka talaga, baka may pinagselosan ka talaga. Pero, hindi naman yung away ninyo is doon lang nakatuon sa selos na yon. Kumbaga, busy ka din sa buhay mo. Kumbaga, kung sa iba, pinapakita mo na okay lang kayo. So, pero, yung pala yun is, meron na talagang, ano ba tawag dito? Hinanakit. Yan. May hinanakit na talaga sa asawa mo. Nagsiselos ka na and you really want some clarity. Siguro may mga narinig ka, ganyan. You really want some clarities talaga. And yung asawa mo naman dito, yung asawa mo or yung ginakasama mo, siya din yung tipong tao, hindi siya marunong mag-explain. Kumbaga siya yung tao na wag mong pansinin yun, wala din naman totoo yun. Parang hanggang ganun lang. Hindi yun na halika kausap-usap tayo ng masinsinan, explain ko sa'yo, ganyan, wala. Parang ipapaintindi talaga sa'yo. So, yung person mo is someone na nakikinig ka din sa usapan, ganyan, hindi naman totoo yun. Though, hindi talaga, pero mapapaisip ka talaga kasi hindi siya nag-effort talaga to explain to you and para makalma ka sa sitwasyon. So, siya yung parang tao na they don't know how to handle conflict, ganyan. So, kaya napapaisip ka talaga. But you really want some clarity here. Pero itong person mo kasi, feeling ko meron ding past siguro din kayo ng person na to. Siguro based on the past, pero wala naman na yun. Kaya napapaisip ka din. Pero sa ngayon kasi yung person mo, ano na talaga siya sa kanyang responsibility sa inyo, sa pamilya ninyo, sa mga anak niyo kung meron man, okay, sa mga makaresonate, just takes what resonates. Willing na talaga siya to move forward towards with you this time. So, kung ano yung nangyari before, siguro na trauma ka lang and biglang may mga nakikita ka naman, na-observe ka and you thought na might be yun. So, it's more on jealousy. And, I think sa part ng person mo, siguro nagkakaroon lang kayo talaga ng problem dalawa. Nung nagkakaroon na ng selosan, nagtatanong-tanong ka na, is doon na siya parang na-disappoint siguro din siya. Pero on your part kasi based sa may takot ka lang sa mangyayari ulit yung nakaraan. Pero so far, nawala naman ako nakikita dito na meron na. So, yun yung dahilan talaga kung bakit naging cold or feeling mo naging cold yung connection. Pero wala naman, hindi naman ganun yun. Hindi lang siya marunong mag-communicate when it comes into conflicts. Yan. Kung para sa kanya, pag-awayan pa natin yan, iiwas na lang ako, saka na lang ako pakipag-usap kung okay na, kalmado na yung sitwasyon. Iiwas na lang siya para walang mas malaking away. Parang ganun yung para sa kanya. So, yun.